What's up, horror fans? This is your boy, Crypt Keeper. At bago natin umpisahan ang napakalupit na kwentong ito, ay nais ko munang i-shoutout ang lahat ng mga solid ka-Crips. Shoutout din po kay Miss Eliza, kay Boss Linsky Kompetente, kay Boss Luningning Concepcion, kay Boss Melanie Pasyon, kay Boss Lena Flores, kay Boss Mayrea Santo Tomas. Shoutout din po kay Boss Higuchi Atsuki at kay Boss Jesse Francisco. Shoutout din pala sa pinakamalupit nating admin na si Christine Santos. Anyway, umpisahan na natin ang baliwan. Akala ko ba ako lang mahal mo? Ikaw nga at wala nang iba. Pero naging mabuting asawa sa akin si Alan. At kung iiwan ko siya, gusto ko lang na maging malinis ang aming pag-iiwalay. Pero Carmis, nakala ko... Kailangan ko magpaalam sa kanya. Dahil kung hindi, kahit magsama tayo, hindi rin tayo magiging maligaya. Hindi ako patatahimikin ng konsensya ko. Ay, ano ba naman yan? Bitin na naman. Ay nako, ganyan naman talaga lagi ang palabas, Mars. Hindi ka pa nasanay. Ang ganda talaga ng story, no? Nakaka-inlove. Nakakaingit ang love story nila. Nainggit pa to? Ikaw nga tong nakakaingit eh. Ano pa bang mahiling ng isang katulad mo? Napakagwapo ng asawa mo at isa pang doktor. Nasa sayo ng lahat ang pwedeng hilingin ng isang babae. Tapos dyan sa teleserye, maiinggit ka pa? Ay nako Mars, kung alam mo lang. Nabuburyo na nga ako dito sa bahay eh. Kasi naman... Good evening, honey. Oh, nandito ka pala, Mare. Kumain na ba kayo? Honey, nandiyan ka na pala. Teka saglit, maghahain na ako. Ay nako Mars, uuwi na rin pala ako. Medyo late na kasi. Baka dumating na rin si kumpare mo. Paano, maiwan ko na kayo? Sigurado ka Mars? Hindi ka nakakain dito? Sige, ingat ka. Bukas ulit ha. Han, tara na sa kusina. Nagluto ako ng masarap na ulam. Naku Han, pasensya ka na. Kailangan kong dumiretso sa laboratorio ko. May tinatapos kasi kaming research. Kailangan kong gawin to ngayong magdamag. Pero, Han, baka hindi ka pa kumakain. Kumain na muna tayo. Makakapaghintay naman yan eh. Naku honey, pasensya ka na talaga. Kung nagugutom ka, kumain ka na dyan. Mamaya na lang ako kakain. Sige na ha, kailangan ko nang gawin to eh. Si Mara, isang mabuting asawa. Marami ang naiinggit sa kanya dahil sa katayuan niya sa buhay. Bukod sa may napakagwapo siyang asawa, ay isa rin itong propesyonal. Halos karamihan ng kapitbahay nila ay naiinggit sa kanyang katayuan. Ngunit ang hindi nila alam ay may nakatagong kalungkutan ang babaeng ito. Oo nga't maayos ang kanilang pagsasama, ngunit napapabayaan na siya ng asawa niyang si Rani. Masyado itong busy sa trabaho at sa tuwing umuuwi naman ay agad itong dumediretso sa kanyang laboratorio. Halos wala na itong panahon para sa kanya. Ayaw naman itong pumayag na magtrabaho siya. Ang problema lang ni Mara ay nabuburyo na siya sa kanilang bahay. Bukod sa mga halaman at paglilinis ng bakuran, ay ang telebisyon ang naging araw-araw nitong libangan. Wala siyang ginawa kundi maghintay sa kanyang asawa. Nasasabik siya sa kanyang kabiyak. Ngunit sa kanyang pagkadismaya ay palagi ang dumidiretso ito sa kanyang laboratorio. Madalas ay ganon ang nangyayari. Hi Han, nandiyan ka na pala. Tara, kain na tayo. Mara, guess what? May malaking development na nangyari sa aming eksperimento. Nagawa naming i-preserve ang utak ng kuneho at napanatili itong buhay. Kapag nagtagumpay kami, kaya naming ipagpalit ang ulo ng kuneho at isang aso. Napakalaking break nito sa history kapag nagkataon. Konti na lang, magtatagumpay na kami. Siya nga pala, kumain ka na. Huwag mo na akong hintayin. Malamang ay abutin na naman ako ng umaga nito. Sige Han, Diretso na ako sa laboratorio ko ha.
Pasensya na. Ay nako, palagi naman. Malungkot na naman nasasapit ang gabi ni Mara. Matutulog siya na walang katabi. Madalas ay ganun ang nangyayari. Kaya't napapaisip na siya. Hanggang kailan siya magtitiis ng ganito. Minsan ay gusto niya na sumuko sa kakaunawa sa kanyang asawa. Ngunit dahil sa mahal niya ito, ay patuloy pa rin siyang nagtsatsaga. Kinabukasan ay muli na naman siyang pinuntahan ng kanyang kumare. Dito nga ay nagkwento na siya tungkol sa nangyayari sa kanilang dalawang mag-asawa. Pinayuhan pa siya nito na magsuot ng sexing pananamit at siguraduhing mabango ang kanyang buong katawan bago pa umuwi ang kanyang mister. Agad niya namang sinunod ang payo nito, kaya't kinagabihan niya. Honey, I'm home. Han? Han, nasaan ka? Han? Ano yung suot mo? Bakit ganyan ang pananamit mo? Bakit Han? Hindi mo ba nagustuhan? Ang sexy ko, no? Oo naman. Bakit ba ganyan ang suot mo? Ano ba pumasok sa isip mo? Han naman, pagbigyan mo naman ako. Lagi ka na lang busy dyan sa trabaho mo eh. Tapos pag uwi mo, wala ka pang time sa akin. Han, pasensya ka na. Alam mo namang napakalaki ng eksperimentong ginagawa namin. Please naman, pakiunawa muna. Promise, kapag natapos to, babawi ako sa'yo. Pasensya ka na muna. Kailangan talaga namin gawin to eh. Han, please naman. Kahit ngayong gabi lang. Sabayan mo naman ako sa pagkain at tabihan mo ako sa pagtulog. Lagi na lang kasing nasasayang yung mga niluluto ko para sa'yo. Honey, sana unawain mo naman. Sobrang kritikal ng ginagawa naming eksperimento ngayon, kaya't napakahalaga ng bawat segundo. Sige na, kumain ka na. Tapos kapag inantok ka, huwag mo na akong hintayin. Matulog ka na. Paano, pupunta muna ako sa laboratorio ko ha? Ha naman eh. Ano ba naman yan? Hello, Dr. Santos. May magandang balita ako sa'yo. Ang ganda ng development na nangyayari. Sa tingin ko, konting panahon na lang, magtatagumpay na tayo. Konting subok pa, magagawa na natin to. Well, ngayon pa lang, binabati na kita, Mr. Belmonte. Napakalaking break nito kapag nagkataon. Makikilala tayo sa buong mundo. Siyempre naman, pinaghirapan natin to eh. Pasasaampat, magtatagumpay din tayo. Siya nga pala, nabasa mo na ba yung mga report ko Han? Anong ginagawa mo rito? Di ba't sinabi ko na, kapag bukas ang pulang ilaw, wag na wag kang papasok dito sa laboratorio ko? Honey, please. Magpahinga na tayo. Itigil mo na muna yan. Pwede naman siguro yan bukas eh. Han, ano ba? Bakit ba ang kulit mo? Hindi mo ba maunawaan ang trabaho ko? Honey kasi, wala ka ng time sa akin. Lagi ka na lang nandito sa laboratorio mo. Han, di ba sabi ko, babawi naman ako. Manood ka na muna ng TV ron. Manood ng TV? Wala nang palabas. Anong oras na? Ayun lang ba ang problema mo? Sige, bukas na bukas din. Tatawagan ko yung nagkakabit ng cable para hindi ka mawala ng palabas. Sige na, iwan mo na muna ako dito. Marami pa akong dapat asikasuhin. Lagi na lang. Kinabukasan, habang naliligo si Mara, ay narinig niyang tumunog ang kanilang doorbell. Nagmamadali pa siyang hinagilap ang kanyang towel upang itapis sa kanyang katawan. Napangiti pa siya dahil naisip niya na maagang umuwi si Rani. Inakala niyang magkakaroon na ang asawa ng panahon para sa kanya. Excited pa siyang bumaba upang buksan ang pintuan. Ngunit laking gulat niya nang tumambad sa kanya ang isang may tsura at matipunong lalaki. Natulala pa ng bahagya si Mara. Hindi niya maikakaila na may dating sa kanya ang lalaking yon. Good morning, ma'am. Ako po yung galing sa cable company. Ako po yung pinadala ng kumpanya
na magkakabit ng cable nyo. Saan po ba banda nakapwesto ang TV nyo? Ma'am? Ma'am? Hello po? Ma'am? Pasensya ka na. Ano nga ulit yun? Ako po yung magkakabit ng cable. Belmonte resident po ito, di ba? Oo. Ikaw pala. Sige, halika. Pasok ka. Nako ma'am, pasensya na kayo ha. Naistorbo ko pa yata yung pagligo nyo. Saan ho ba yung kakabitan? Nandito po ba sa baba? O sa taas? Ha? Anong ibig mo sabihin? Yung TV ba? Meron dito. Ayun o, nasa sala. Tapos yung isa nando sa kwarto. Nasa taas. Ganun po ba ma'am? Sige po, ako nang bahala rito. Baka po hindi pa kayo tapos maligo. Maaari nyo na po akong iwanan. Ganun ba? Hindi naman. Magbibihis lang ako. Saglit. Ikaw nang bahala dyan ha. Salamat. No problem ma'am. Nagmamadaling umakyat tungo sa kwarto si Mara. Hindi niya maitatanggi sa kanyang sarili. May kakaiba siyang naramdaman sa lalaking yon. Ngunit naalala niya ang kanyang asawa, kaya't bahagya niyang sinampal ang kanyang sarili. Nagmamadali pa siyang nagbihis ng isang formal na damit. Matapos nun ay bumaba na siya sa sala upang tignan ang ipinapakabit nilang cable. Ma'am, okay na po. Naikabit ko na siya. Saan nga po pala yung isa niyo pang TV? Nandun sa taas. Teka lang. Gusto mo ba ng maiinom? Coffee or juice? Juice na lang ma'am. Masyado pong mainit dito sa loob ng bahay niyo. Ganun ba? Teka lang, bubuksan ko lang electric fan. Hindi na po ma'am. Talagang sobrang hot lang dito. Teka lang, ikukuha kita ng juice. Wala po kayong ibang kasama rito ma'am? Napakaganda naman ng bahay niyo. Parang kayo. Salamat. Actually, may kasama ako dito. Yung asawa ko. Kaso, medyo abala siya ngayon sa trabaho. Talaga ma'am? May asawa na kayo? Hindi po halata Para kasing dalaga pa kayo. Ganun ba? Salamat. Grabe naman yung asawa niyo ma'am. Lagi palang busy. Sa ganda niyong yan, may iba pa pala siyang pwedeng pagkabisihan. Hindi naman sa ganon. Scientist kasi ang asawa ko, kaya't maraming ginagawa. Pero okay naman kami, at saka mabait siya. Kaya wala naman kaming problema. Pasensya na kayo mama. Masyado na ako maraming tinatanong sa inyo. It's okay. Eto na yung juice mo. Salamat ma'am. Nasa na nga po pala yung isang TV nyo? Aakyatin ko na po ba sa taas? Ha? Oo. Sige. Halika, sasamahan kita sa taas. Siya nga pala ma'am. Kung sakaling magka-problema kayo, i-check nyo rin tong dalawang cable na to. Ang tawag po dito sa isa ay female jack. Yung isa naman ay male jack. Ganito lang po ang gagawin nyo. Ipapasok nyo lang yung male sa female para magkonekta silang dalawa. Ganun ba? Sige. Pero okay na yan? Oo ma'am. Wala nang problema to. Paniguradong mag-i-enjoy kayo kapag binuksan nyo na to. Marami po kasing premium channel ang kasama sa promo namin ngayon. Panigurado pong liligaya kayo kahit maghapon lamang kayong mag-isa dito sa bahay nyo. Ganun ba? Maraming salamat ha. Tama ka. Alam mo, ito lang talaga ang madalas kong libangan dito sa bahay. Nakaka-boring na nga eh. Basta po, kapag kailangan nyo ko, narito po ang numero ko. Anytime po, kahit hating gabi. Ha? Hating gabi? Bakit? May pasok pa rin ba kayo ng ganong oras? Hindi naman po ma'am. Ang sa akin lang baka kasi magloko to. Basta para sa inyo, anytime, darating agad ako. Maraming salamat. Sige ha. Susubukan ko na siya. Bagong ligo lamang si Mara, ngunit butil-butil na ang kanyang pawis. Marahil ay tama nga ang binata. Mainit sa loob ng kanilang bahay.
Ngunit ang init na yon ay hindi literal. Nagmumula iyon sa kakaibang sensasyon na kanyang nadarama. Dahil iyon sa mga tingin at mapang-akit na pananalita ng binata. Huling-huli nito ang kanyang kiliti. At iyon ang hinahanap niya sa kanyang asawa. Saglit silang nagkatitigan nito nang halos sabay nilang damputin ang remote control ng TV. Bahagya pang nagdikit ang kanilang mga braso. Amoy na amoy ni Mara ang halimuyak na nagmumula sa binata. Ganon din ang binata sa kanya, kaya't nakatitig ito sa kanya na para bang anumang oras ay handa siyang sunggaban. Ngunit ang mainit na tagpong yon ay bigla na lamang naputol nang marinig niya na bumukas ang main door ng kanilang pintuan. Unti-unti niya rin narinig ang boses ng kanyang asawa. Tinatawag siya nito. Nagulat pa si Rani nang abutan silang dalawa ng binata na naroon sa kanilang kwarto. Nakita niyang abala ang lalaki na nakapwesto sa likod ng telebisyon habang ang kanyang asawa naman nagbabasa lang ng dyaryo. Han, sino yung lalaking yan? Bakit siya nandito sa loob ng ating kwarto? Han, nandiyan ka na pala. Sorry, hindi ko narinig yung boses mo. Siya yung nag-aayos ng cable. Di ba ikaw yung tumawag sa kanila? Good afternoon, sir. Ako po yung pinadala ng company. Ako po si Carlo, ang magkakabit ng cable nyo. Ganun ba? Akala ko naman kung sino tong isang to eh. Bueno, ayos na ba yan? Kung ayos na yan, makakaalis ka na. Sandali na lang po to, sir. Ini-install ko na lang po yung cable sa likod. Honey, napaaga yata yung uwi mo Wala ka na bang trabaho? Hindi Han. Marami pa rin akong gagawin sa laboratorio. Alika, kumain muna tayo. Sige Han. Hintayin ko na lang matapos to. Saglit na lang naman to. O sige, hintay kita sa baba Pare, pakitapos na yan Ako na ang bahala sa'yo. Nang nakababa na si Rani, ay saglit na nagkatitigan si Mara at ang binata. Wala silang masabi sa isa't isa. Unti-unti nang naglakad si Carlo palabas ng kwarto. Ngunit bago yon ay nagpakawala ito ng isang makahulugang ngiti kay Mara. Iniabot pa nito ang isang tarheta kung saan ay naroon ang kanyang telephone number. Nang makaalis na ang binata ay doon lamang bumaba ang tensyon na nararamdaman ni Mara. Saglit niya pang inalog-alog ang kanyang ulo. Sinusubukang kumbinsihin ang sarili na mali ang nasa isip niya. Malaking kasalanan yon kapag nagkataon. Naisip niya na lang na babawi naman sa kanya ang kanyang asawa sa oras na matapos nito ang ginagawang eksperimento. Lumipas pa ang ilang araw at ilang linggo. Ngunit ganun pa rin ang nangyayari. Wala pa rin panahon sa kanya si Rani. Unti-unti na siyang nawawalan ng pag-asa na magiging maayos pa ang kanilang pagsasama. Naiisip niya kung ganito sila palagi ay walang mangyayari. Sa kabila nun ay nagtiyaga pa rin siya maghintay sa kanyang asawa. Ngunit lumipas na ang ilang buwan. Ganon pa rin ang lahat. Wala nang iba pang nagawa si Mara kundi ibaling na lang ang kanyang atensyon sa panonood ng telebisyon. Kung minsan pa nga ay siya na ang dumadalaw sa bahay ng kanyang kumare. Doon ay umihingi siya ng payo dito. Mariin naman siyang sinasabihan nito na unawain ang asawa at huwag gagawa ng kahit anumang kalokohan. Nakikinig naman siya rito, ngunit sa kabila nun ay dama niya pa rin ang kalungkutan ng kanyang buhay. Isang gabi ay kararating lang ng kanyang asawa. Halos hindi niya na rin ito naasikaso dahil alam niya naman ang gagawin nito. Didiretso na naman ito sa kanyang laboratorio. Hindi nga siya nagkamali nang matanaw niya ang pulang ilaw na nakakabit sa ibabaw ng pintuan ng laboratorio ng asawa.
Tuwang-tuwa siya sa kanyang pinanonood at talaga namang naaaliw siya sa itinatakbo ng istorya nito. Nang bigla na lang nagloko ang kanyang telebisyon. Buwisit na buwisit si Mara. Hindi niya alam kung anong gagawin niya. Sinubukan niya ring puntahan ang kanyang asawa upang magpatulong sana na ayusin ang cable. Ngunit nakalak ang pintuan nito. Wala nang ibang maisip si Mara kundi tawagan ang taga-ayos ng cable na si Carlo. Oo nga't gabi na, ngunit nagbitaw ito ng salita sa kanya na anytime ay pwede niyang kontakin to. Maya-maya pa ay hindi na nga nagdalawang isip pa si Mara. I-denial niya ang numero ng binata. Lumipas lamang ang ilang minuto ay agad naman itong dumating. Good evening, ma'am. Kumusta po kayo? Pasensya ka na, Carlo. Nagloko kasi yung cable eh. Naistorbo pa tuloy kita. Gabi na. Basta kayo, ma'am. Walang problema yan. Sabi ko, di ba? Anytime. Anytime na kailanganin nyo ang serbisyo ko. Salamat. Siya nga pala, ma'am. Saan ba yung gusto nyong unang ipaayos? Yung nasa taas o yung nasa baba? Kahit ano. Ikaw na ang bahala. Ma'am. Wala naman po palang problema to. Di ba tinuro ko na po sa inyo to? Kailangan nyo lang ipasok itong male jack sa female jack. Ganun lang po kasimple. Ganun ba? Sorry. Kasi nakalimutan ko. Baka nahugot lang yan. Oo, ma'am. Nahugot nga lang to. Kaya kailangang ipasok para gumana. Siya nga pala, ma'am. Mag-isa lang ba kayo dito sa bahay? Hindi. Nandyan yung asawa ko sa laboratorio niya. Ganun po ba? Busy na naman pala si mister. So, paano, ma'am? Kailangan nyo pa ba ang serbisyo ko? Magsalita lang po kayo, ma'am. Mayroon pa po ba kayong gustong ipagawa? Yung ano? Yung alin po, ma'am? Alin po ba ang kailangan kong ikumpune? Kasi... wala. Hindi na nakagalaw pa si Mara. Nang unti-unti ay lumapit sa kanyang kinatatayuan ang pinatang si Carlo. Unti-unti nitong nilapit ang kanyang maamong muka sa muka ni Mara. Napapikit na lamang ang ginang. Hindi niya na sinubukan pang pumalag at di naman na lang ang mainit na halik ng binata. Sinamantala ni Mara ang mga sandaling yon. Ito ang matagal niya nang hinihintay na gawin sa kanya ng asawa niya, ngunit lagi itong walang oras para sa kanya. Nagtampisaw ang dalawa sa kataksilan at hindi man lamang sila kinabahan na sa sala pa nila ginawa ang mga bagay na yon. Sa isip-isip ni Mara ay okay na rin yon upang mabantayan niya kung mamamatay na ang pulang ilaw na nasa pintuan ng laboratorio. Indikasyon kasi yon na palabas na ang kanyang asawa. Ngunit lumipas na lang ang ilang oras ay hindi naman ito nangyari. May ngiti sa mga labi ni Mara nang makauwi na si Carlo. Animoy isang tuyot na halaman siya na matagal na hindi nadiligan. At ngayong gabi ay nangyari nga ang mga bagay na yon. Lumipas pa ang ilang araw. Makailang ulit na nangyari ang pagtataksil ng dalawa. Madalas pang nagaganap yon habang abala si Rani sa kanyang laboratorio. Patuloy na nagtampisaw sa kataksilan si Mara. Halos hindi niya na rin maasikaso ang kanyang asawa. Sa tuwing umuwi ito ay hindi niya na ito masyadong napapansin. Hindi niya na rin ito kinukulit pa. At dahil sa sobrang abala ni Rani ay hindi niya na napansin ang pagbabagong yon mula sa kanyang asawa. Isang gabi ay nagmamadaling umuwi si Rani. Gaya ng dati ay halos patakbo pa itong pumasok sa kanyang laboratorio. Ilang oras pa ang lumipas. Tuwang-tuwa ito
at halos magsisisigaw dahil nagtagumpay na ang kanilang eksperimento. Sa sobrang tuwa nito ay patakbo itong lumabas ng kanyang laboratorio. Hindi niya na napindot ang switch ng pulang ilaw. Nagmamadali siyang binuksan ang pintuan ng kanyang laboratorio. Ang galak na kanyang nadarama ay napalitan ng bighati nang naaktuhan niyang may kahalikan ng kanyang asawa habang nakaupo sa sofa ng kanilang sala. Halos pagtakloban ng langit at lupa si Rani. Sumikip ang kanyang dibdib at hindi niya alam kung ano ang gagawin niya. Mara, paano mo nagawa ang mga bagay na to? Unti-unting napaatras si Rani. Bumalik siya sa kanyang laboratorio. Doon ay napasalampak siya sa isang sulok at tumagulgol na parang bata. Sa daily routine na ginagawa ni Rani ay tila nasanay na si Mara. Kaya't hindi nito inaasahan na magbubukas ang pintong yon na hindi namamatay ang kulay pulang ilaw nito. At dahil doon ay nasaksihan ng kanyang asawa ang pagtataksil na kanyang ginagawa. Lumipas pa ang ilang minuto. Hindi na mapakali si Rani. Hindi niya na alam ang kanyang gagawin. Maya-maya pa ay may nabuong ideya sa isipan nito. Nagulat pa si Mara at si Carlo nang biglang may sabay na tumakip na tela sa kanilang mga bibig. Nanggagaling yon sa kanilang likuran. Naaninag pa nila ang imahe ni Rani bago pa sila tuluyang makatulog. Nilagyan pala nito ng kemikal ang telang yon. Pagkalipas ng ilang araw, unti-unting nagising si Mara. Magkayakap pa rin ang dalawa habang nakaupo sa sofa. Nagulantang pa sila nang matanaw nila sa kanilang harapan. Nakaupo doon si Rani habang nakatitig sa kanilang dalawa. Han, I'm sorry. Let me explain. Ano nangyari? Nakatulog pala tayo. Oo, nakatulog kayo. Ang himbing ng tulog nyo. Mga ilang araw na kayong tulog. Han, anong ibig mo sabihin? Nagimbal ang dalawang taksil nang napansin nila ang isa't isa. Hindi sila makapaniwala at tila isang bangungot lamang ang lahat ng yon. Kitang-kita ni Mara ang kanyang katawan at nakakabit yon sa ulo ni Carlos. Ganon din ang katawan ni Carlos na nakakabit sa kanya. Hindi siya makapaniwala pero nagkapalit silang dalawa. Han, anong ibig sabihin nito? Anong nangyari sa amin? Anong nangyari sa atin? Bakit nagkapalit ang katawan natin? Di ba yan naman ang gusto nyo? Ang katawan ng isa't isa? Ibinigay ko lang ang hilig nyo. Ngayon, habang buhay nang mapapasa inyo ang katawan ng bawat isa. Han, ibalik mo kami sa dati. Mr. Belmonte, ano tong ginawa niyo sa amin? Pakiusap, ibalik niyo ang katawan ko. Oh, hindi niyo ba nagustuhan? Hindi ba't gusto niyong angkinin ang katawan ng bawat isa sa inyo? Ngayong nagawa ko na hindi pa rin kayo masaya. Ginawa ko lang naman ang ikakasaya nyo. Ngayong nagkapalit na kayo ng katawan, hindi nyo na kailangan pang magnakaw ng sandali.